Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Isang mahalagang desisyon ang inilabas ng Korte Suprema ngayong araw dahil idineklara nitong hindi valid ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng bago nating video. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa desisyon, lumabag ang naturang complaint sa itinakdang one-year bar rule ng ating konstitusyon. Dahil sa ilalim ng saligang batas, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. December 2, 2024, nang i-endorso ang unang impeachment complaint. December 4 naman ang ikalawa at December 19 ang ikatlo. Ngunit hindi na gumalaw ang mga ito hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025. Kung kailan din na-impeach sa Kamara ang Vice-Presidente, nilabag din daw ng fourth impeachment complaint ang right and due process ng Vice. Punto ng Korte, dapat pinamahagi sa lahat ng kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa articles of impeachment. Dapat rin anya na binigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Bukod pa dito, dapat din umanong sapat ang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. At lalong dapat bigyan ng pagkakataon ang akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Ikinalugod naman ni Vice President Sara Duterte ang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban sa kanya. Patunay lamang anya ito na napapangalagaan sa konstitusyon ang anumang pang-aabuso sa proseso. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumangayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM.
Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagdagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda doon na ginawa nilang Kagandang balita, na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambaluslos at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, no, yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya ng aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga Tambaluslos at congressman, yung tatlong impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn, sinedye, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kamara de Representante yung naunang tatlong impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng tatlong complaint. Nung ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung tatlong impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good. God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng Tambaluslos at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang Tambaluslos na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit one-third ng mga miyembro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan, dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer kaagad para sa referral sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso
nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment articles of impeachment. Hindi lang yan, at titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil alam niyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide, ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahilan kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint, ay yung pagkakadismiss ng 3. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung 3, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon nito, dahil lininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express. Kasi ang nangyari din doon sa kaso ni Davide, doon sa Francisco, nag-Bicol Express din sila. Sandali lang po ha, ako ay may memory lapse, hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema, maski meron ng sapat na lagda, so articles of impeachment, para yung mga articles of impeachment ay diretsong pupunta sa Senado, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari, doon sa matatanggal na opisyales na maintindihan ng mga kamera, ng mga miyembro ng Kamara kung ano talaga ang dahilan doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po? Nasa na ngayon si Tambaloslos at ang mga senatong at saka mga congressman? Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, 1/3, hanggang February 6. Kung kailan, 26 ba? February 26 kasi nag-adjourn ang House at saka ang Senate ng February 25. So, February 26 pa sila po pwedeng magkain. Tama po yun, yung sinabi ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi naman po na-absulto si VP Sara. Pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon, kailangan sundin yan. Dahil ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig, maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng kananak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bokya kayo ngayon. Alam nyo, kada nagkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema na null and void dahil labag sa kasaligang batas yan, dagok yan, sampal yan, batok yan doon sa institusyon. Ang laki-laki ng budget nyo. Tapos, hindi kayo nag-employ ng sapat na mga abogado para malaman kung anong tama at mali. At tignan nyo naman kung anong oras at saka yung mga resources na sinayang ninyo sa pagsusulong ng isang impeachment complaint na alam naman natin sa simula't simula ay mali. Pero alam nyo, ang talagang nanalo dito, ang sambayan ng Pilipino. Kasi nga, rinespeto ang mandato na binigay kay VP Sara at naiwasan ang paggastos na naman ng milyon-milyong salapi sa walang saysay na impeachment trial. Pangalawa, I give it to the Supreme Court. Hallelujah ako sa Supreme Court dahil pinakita niya na kahit yung impeachment complaint na yan ay suportado ng presidente, kahit na ang Kamara ay pinamumunuan ng pinsang buo ng presidente na kaeskwela pa nung sumulat ng decision. Alam niyo po, nagko-contemporaries kami ni Justice Mavic Leonen, ni Tambaloslos at ako, no? Si Tambaloslos technically 1 year behind me, pero na-delay lang po yan dahil sa EDSA. So actually, mas malapit silang contemporary ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? Ay nako, hallelujah po talaga. At natutuwa po ako na yung aking classmate na Ilocano, genuine Ilocano, si Justice Raul Villanueva, the most junior, sumapi po at nag-concur dito sa decision nito. Ibig sabihin, unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor sa pagdidismiss ng kasong ito. Alam nyo, talagang ang inkling naman ng mga na-appoint sa Korte Suprema, kahit papano, bumoto pabor doon sa nag-appoint sa kanila. Pero napatunayan na aking classmate na siya ay independyente at bumoto talaga siya na ibasura itong impeachment complaint. So mga nagwagi, una-una ang sambayan ng Pilipino, pangalawa ang Korte Suprema dahil siyempre pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas at pangatlo lamang si Inday Sara Duterte. Bakit? Well, pangatlo siya dahil sa taong ito hindi siya maharap sa kahit anong impeachment complaint. Bagamat ang sabi nga ng Korte Suprema, matapos ang isang taon, pwedeng ihain muli.
pero napakadaming pwede mangyari sa loob ng isang taon. Sa tingin nyo ba, sa February 26, 2026, maghahain sila muli ng isang impeachment complaint? Eh yan ay 2 taon na bago mag-eleksyon sa 2028. Baka nga pagdating na 2026, bago na ang speaker, dahil alam naman natin ang anyo ng mga politiko, galing ako dyan, magaling ang kanilang radar kung sino talaga ang dapat suportahan sa susunod na presidential elections. At ang nangyari dito, dahil na-dismiss ang impeachment complaint ni BP Sara, lalong lumakas si BP Sara. Kung sa last survey, 33% ang tao na boboto sa kanya na pinakamataas sa kahit anong posibleng kandidato, ngayon po, baka madoble yan. Baka umabot na ng 60% si Inday Sara Duterte. Dahil napatunayan ni Inday Sara Duterte, pagtulungan man lang siya, kakayanin niya silang lahat. Hindi sa pamamagitan ng ayuda, hindi sa pamamagitan ng pananakot, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis, kung hindi sa paggamit ng batas. Kaya naman po, bagamat walang requirement na ang presidente ay dapat maging abogado, ay nako, wag na natin pong magpaligoy-ligoy pa. Paano ka makapagpapatupad ng batas kung ikaw ay hindi mo alam kung anong batas? Kaya yung mga read sa antivirus na yan, nako, wag niyong hahalal yan bilang isang presidente o vice-presidente kasi ang gagawin yan, meron niyang nakadyan sa tenga at meron magdidikta na chief of staff. Miski hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, basta magaling siya umarte-arte, ayun, magsasalita. Diba? O ayan, nakita niyo na. BP Sara, pinagtulungan ng lahat. Pero dahil alam niya ang saligang batas niya, nanindigan. I'm not saying na you have to be a brilliant lawyer, ha? Pero kinakailangan alam mo. At sa simula't mula, hindi na-deter o hindi talaga natakot si BP Sara dahil alam niya mali ang proseso na ginawa ng Kamara de Representante. Ang aking misgiving sa decision nito, hindi nag-rule yung Supreme Court dun sa issue na pwede bang ma-carry over ang isang impeachment complaint from a previous Congress to the next Congress. Now, ang dahilan naman kaya hindi na yan diniscuss ng ating Korte Suprema kasi merong mga prinsipyo na kung hindi na kinakailangang i-discuss ang isang issue dahil meron ng basehan para ma-dismiss or ma-grant ang petition, hindi na nila sasagutin. At dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, sapat na yung basehan na ito'y pinagbabawal as constituting multiplicity of impeachment complaint within 1 year, dinismiss na nila on that ground at hindi na sila nag-rule kung pwedeng ma-carry over.